At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking iskandalong umabot sa publiko ngayong araw. Ang mga larawan at video ng dalawang kilalang personalidad sa politika, sina House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez at President Kuting ng Norte Jr. ay agad na kumalat sa social media at naging mainit na usapin. Sa isang matinding pag-unveil ng issue, walang takas sa otoridad ang mga sangkot na leader ng bansa. Ano nga ba ang laman ng controversial na video? Nag-viral ang video na kumalat sa iba't ibang online platforms kung saan makikita sina Romualdez at Marcos Jr. sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Ayon sa mga unang impormasyon, ang video ay may kinalaman sa isang closed-door meeting na hindi inaasahan ng marami. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan ng nasabing video at kung paano ito nakalabas sa publiko. May mga nagsasabi na ito ay isang pagtatangka upang sirain ang kredibilidad ng dalawang leader, habang iba naman ay nagtataka kung ano ang layunin ng mga taong nasa likod ng pagpapakalat nito. Dahil sa mabilis na pagkalat ng skandalosong video, agad na nagsalita ang mga otoridad. Ayon sa ilang mga opisyal ng gobyerno, walang sino man ang nakakalampas sa batas at hindi nila palalampasin ang sinumang magsasagawa ng ilegal na paglabas ng pribadong impormasyon. Ang National Bureau of Investigation ay nagsagawa na ng investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa pagpapakalat ng video. Tinayak din nila na mananagot ang mga nasa likod ng skandalong ito, ano man ang kanilang posisyon sa gobyerno. Ang mga politiko at netizens naman ay may kanya-kanyang opinyon ukol sa insidente. Ang ilang mga miyembro ng posisyon ay nagbibigay ng mga kritisismo at hinihiling ang agarang aksyon ng mga otoridad upang masiguro na hindi mauurong ang kaso at hindi magdudulot ng masamang epekto sa mga mamamayan. Samantala, may mga supporters naman ang nagsasabing ito ay isang uri ng political sabotage laban sa Administrasyong Marcos. Sa social media, mas lalong lumakas ang mga opinyon at haka-haka kaya't patuloy ang tensyon sa pagitan ng mga pro at kontra sa administrasyon. Marami ang nag-aabang kung anong magiging epekto ng skandalong ito sa reputasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. May mga nagsasabi na maaaring magdulot ito ng mga isyu sa kanilang kredibilidad, lalo na sa kanilang mga susunod na hakbang sa mga mahalagang usapin. Ngunit mayroon din namang nagsasabi na dahil sa kanilang lakas at impluwensya sa politika, posibleng makalampas sila sa kontrobersiya na ito. Gayunpaman, isa itong paalala na walang ligtas sa mata ng publiko at sa teknolohiya ngayon. Patuloy pa ang mga pag-iimbestiga at wala pang final na desisyon mula sa mga otoridad. Hanggang ngayon, ang mga detalye tungkol sa video ay patuloy na pinag-uusapan. Ngunit ang tanong na nakararami, sino nga ba ang may kasalanan at ang mga susunod na hakbang? At yan nga mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Eh, Ako dyan. Ibinahagi rin ni Sandro ang payo sa kanya ng amang Pangulo. pakinggan ninyo kung anong payo ng tatay niyang presidente. Ano? He said, do your duty as a congressman Do your duty as a congressman, number one. and uphold your oath to the Constitution Uphold your oath to the Constitution. that you swore to protect. Nilinaw To protect. Alin, yung lolo mo itatapon sa dagat? Yung magulang mong papatayin? Ano doon yung pang-i-impeach? Kasi ito mga ito, katulad nito, kinaldag lang nila yung issue patungkol sa pagpatay eh. Hindi ko alam kung tanga sila talaga o nagtatanga-tangahan. Simple ang sabi ni BP Sara, kung mamamatay ako, patayin si Tamba, si Lisa, at si BBM. Kasi ibig sabihin, sila ang nagpapatay sa akin. Tanong, Sandro, papatayin ba ng magulang mo si BP Sara? Tanong, sige nga. Kasi may tanga eh. Ay, palagay ko hindi tanga. Nagtatanga-tangahan. Paulit-ulit tayo sa discussion ganyan eh. Pag sinabing papatayin ako, pag pinatay ako, patayin mo yan kasi yan ang papatay sa akin. Yan ang pumatay sa akin. So parang inaamin mo, Sandro, gusto ng magulang mo ipatayin si Sara. Kasi kung hindi naman papatayin ng magulang mo si Sara, walang patayang mangyayari. Ang liwanag nun. Kahit grade 2. Wala akong anak na grade 2 eh. Pero kahit grade 2 na tao, maiintindihan yun. Pambihira ka. Naka-Amerikana ka pa, hindi mo maintindihan. Wala kang karapatang mag-Amerikana kung ang utak mo ang baba.
Pinagugulo nyo lang eh. Amerikana kayo, pabarong-barong pa kayo. Mali naman ang intindi nyo sa mga bagay-bagay. Di ba? Oh. ng presidential son na hindi siya ang pasimuno ng ika-4 na impeachment complaint. Ilang kongresista rin ang pumalag sa mga pahayag kanina ni VP Sara. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God. Teka muna, Sendenya. Ako'y tapatin mo. Bakit nakagilid ka magsalita? Sorry kung may sakit siya, ha? Hindi ko kasi alam kung may sakit ito. Pero pag sa rally ba? Kasi kayo mahilig kayo mag-rally eh. Paano ka? Kung ganito ako magsalita, type nyo. Diretso! Ganun eh. Parang ano eh. Oo. Ulit. Ayusin mo ha. Sabi ko, tabing itong ano mo eh. Ulit. Mangilabot naman si VP Sara sa pagsasabi ng God Save the Philippines. Hindi nga niya na-save. Teka tanong, naniniwala ka ba sa Diyos? Kung hindi ka naniniwala, Diyos, wag mo nang pag-usapan pa yung Diyos ka dyan. Sasakit ang lego rito, nahahawa ako sa'yo. Hindi ba pwede idiretso yung ulo na yan? Ang confidential at intelligence funds mula sa iba't ibang anomalya. Ano ba? Congressman ba to? O Congress representative ka ba? Ano nire-representa mo yung mga tabingi ang God Save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Hindi rin pinalampas ang hugot ni VP Sara na mas masakit pang maiwan ng jowa kaysa ma-impeach siya ng Kamara. Hindi Ano ka ba talaga? Ayusin mo! Bakit, te? Isipin mo, congressman, mag-uusap-usap kayo. Ay, te! Para lang kayo nagiinuman sa gay bar. Hindi po ako galit. Hindi po ako sa bakla, May mga kaibigan tayong bakla, Mababait naman yung kausap. Pero huwag mong dalhin niya pag ganyan-ganyan mo kasi. Tapos ang tawag mo, te. Congressman kay te. Ulitin, pambira talaga, Ng Kamara. hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at Teka muna. Te, yan ang problema natin. Yung lumalabas ka sa konteksto. Marami yan. Delikado yan, ha? Mag-iingat kayo pagka lumabas sa konteksto, ha? Kasi sabi niya, ito ay hindi usapin ng jowa. Ito ay usapin ng ng patungkol sa publiko. Sa politika. Parang ganon. Hindi ko na maalala kung ano sinabi niya eksakto. Ang tanong kasi sa kanya, anong masasabi mo, VP Sara, doon sa itong darating na Valentine's Day, anong maipapayo mo sa mga nag-iibigan, mga ganon? Patungkol sa Valentine's Day, alam nga sabihin ni VP Sara, ay wag kayong mag-Valentine's, may impeachment. Di ba ang pangit? O kaya sagot ni VP Sara, alam nyo, sa February 14, i-celebrate natin ang Halloween kasi namatay na ang mga congressman sa kanilang paninindigan. Alam ka namang ganon. Niloloko mo ako, te. Yun ang tanong di yun ang sagot, bobo. Ang bobo mo, te. Yan ang problema sa inyo, di ba? Ilagay nyo sa konteksto. Alam mo, delikado yan. Hindi mo nilalagay sa konteksto. Bigyan kita halimbawa. Yung isang tao na may problema, sabi nila, pumunta raw ako sa Biblia. Di nagpunta sa Biblia, binuksan. Pagbukas niya, broken hearted. February 14 Pagbukas niya, anong nabasa niya? Si Judas ay nag-suicide. Ay di magsi-suicide ako. Ganon.
Yan ang problema pag ninaalis natin sa konteksto ang mga pinagsasasabi natin. Ngayon, naiintindihan mo na, te. Mag-iingat kayo, huwag kayong lalayo sa konteksto. Baka mawala ka ng kasarian. Delikado. Hindi ko po inaano yung mga ha? Ako ay mapagmahal din. Oo, may mga, again, ha? Te, tuloy po tayo, te. Pananagutan. Bumelta rin ang mga kongresista sa pagtanggi ni VP Sara na pinagbantaan niya ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito ang unang-una. Paulit-ulit sila dun sa topic na yun, ano? Hindi na sila nakaalis-alis talaga dun. Ay, binutasan. Alam nyo, yung plano nyong impeachment, patagal nyo ng plano. Ha? Patagal nyo na. Huwag nyo kami niloloko. Sabi nga ni BP Sara, even last year pa naghahanda na sila patungkol dyan. Alam na ng taong bayan na i-impeach nyo si BP Sara. Kailan lang naman niya sinabi yung patungkol dyan sa papatayin? Kung pinatay siya, ipapapatay na yung yung nagpapatay sa kanya na sila Marcos at si Tamba. Diba? Niloloko nyo taong bayan. Sa articles of impeachment na isasalang sa Senado. Meron pong mga ebidensyang nakasama po doon. Like droga? Ay, hindi. Walang droga. Nahuli. Yung driver na may dalang droga, yung kapatid. Ganon. Hindi ganon. Walang ganon si BP Sara Barbers. Diyos yung... Ang lakas makahawa nito si Etong NPA, basta, sino ba yan? Nakakahawa, ang hirap bumalik sa dati kong kasarian. Hoy! Mayos ka, Kotsoli. Sige, tuloy na tayo, ha? Pahayag ng ating Vice Presidente. Sinabi niya ito on record. Ito ka na naman. Hindi ka ba lalayas dyan sa harap ko na? Sabi ko na magbabago ako ng salita. Magagaya na naman ako sa'yo, te. Anong sasabihin mo, te? May resibo, nakita ng taong bayan, tapos ngayon nagsisinungaling siya. And that makes her more unfit to be Vice President of the country. What? Naglabas din ng pahayag Lalim. Ito, Makabayaran Black. Ano sinabi ng Makabayaran Black? ng Makabayan Block laban sa mga sinabi kanina ni VP Sara. God save the Philippines daw mula sa korupsyon, extrajudicial killings at kay Duterte 2.0. Ito alam naman this is public knowledge, no? Kaya mainit to Makabayan kay PRRD kasi alam naman natin, sila mismo admitted nila. Okay? Ito si PRRD, lalong-lalo na to si BP Sara, including Pastor Kibuloy. Trademark nila yan. Galit sila sa komunista, galit sila sa makakaliwa, ayaw nila ng rebelde, ayaw nila ng NPA, ayaw nila yan. Kaya problemado, eto Makabayaran Black, ayusin mo, Katsoli! Ay! Hindi, but seriously, hindi po ako ganon. Nagagaya lang tayo. Diretso mo yung ulo mo pag nagsalita. Ayan. Okay. Apektado. At alam nila, bilang na, tulad nito si Castro, convicted child abuser to. Korte nagsabi, hindi ako. Ngayon, nagagamit kasi ni Tambal si Castro. Kaya kita mo, hindi umuusad. Siya pa nagpapakulong, siya nga dapat ang nakakulong. Yeah. Pero pag naging presidente si BP Sara, lagot lahat ng mga ito. Hindi dahil gaganti si BP Sara, kung hindi, dahil tatamaan yung grupo nila. Alam nila kung ano ang stand ni BP Sara, ni Pastor, at ni PRRD. Same thing sa droga. Pansinin nyo ngayon, maraming galit na drug addict or may mahal sa buhay na addict, galit kay PRRD. Bakit? Yan ang stand ni PRRD. Siya yan eh. Galit siya sa addict. Yan ang talagang PRRD. Ngayon kung ikaw addict, anong gugustuhin mo? Type mo si PRRD? Hindi, natural.
lalagay na naman sila sa alanganin. Maraming namatay na negosyo nito mga drug lords. 'Di ba? Kung dati, hirap na hirap ang mga drug lords, ngayon, tigsisingko na lang daw ang sabu. Nagmura na daw sa merkado, yan ang balita. Bakit kalat eh? Namamayagpag po mga drug lords ngayon. 'Di ba? Sira ang bansa natin. Kaya kahit anong gawin natin dito, wala, bakit napaka-ipokrito nitong mga to? Ano ba dinidiscuss natin sa impeachment ni BP Sara? Isyong 125 million lang? Excuse me po. Sila nga may 150 million reasons. Di ba? Ilan na nasayang natin sa flood control project? Ilan yung pang-ayuda nila? Billion po ang usapan patungkol dito sa blank items. Pero kung makasita sila kay BP Sara, alam mo, pagdating sa budget, maaring sa atin malaki. Pero pagdating sa budgetan, maliit yung 125 na sinasabi nila kay BP Sara. Ay ginigipit nila eh. Para naman sa mga miyembro ng binansagang Young Guns ng Kamara, ang idinaos na presko ni VP Sara ay pangmamaliit sa reklamong impeachment laban sa kanya. Pero ipinapakita rin daw nito ang kanyang pag-aalala sa harapin niyang paglilitis. Ayon naman kay Congressman Joel Chua na isa sa mga tatayong prosecutor, magkita na lang daw sila sa impeachment court. Sigurado ka? Chua! Ngay! Ay balita ako, kulelat ka dyan sa distrito mo. Hindi ko alam ha. Kung talo ba ito? Halimbawa lang, kasi mag-e-election at hindi ito dinggin ngayon. Dinggin ito after the election. Hindi ko alam kung pwede pa itong tumayong bilang parang representative ng House para sa impeachment ni BP Sara. All I know, kulelat ito sa distrito niya. Kaya yung sinasabi mo, magkita na lang kami sa Senate Impeachment Court. Aba, mayabang talaga. Ako sa iyo, Chua, gawin mo muna na ipanalo yung sarili mo. Kasi this time, gising na ang taong bayan. Ibabaligtad ka, promise, makinig ka sa akin. Ilalabas lahat ni Isko ang baho mo. Ibabaligtad ka ni Isko. Maniwala ka, hindi ka mananalo doon. Kung manalo ka, thank you, Comelec. Thank you, Comelec. Thank you, Magic, sarap. Kung ano man yan. Pero kung sa patas na laban, talo ito. Hindi ito mananalo. So, hindi ko alam kung ano yung mga pinagmamalaki nitong mama na ito. Pero, alam mo, mga kababayan ko, sama-sama tayo pagtawanan natin ito. Sa mga manunood ko na taga Maynila, pakilagay nyo nga dyan. Kasi alam nyo, nakulelat ito eh. Sige, lagay nyo dyan. Lagay nyo dyan, Manila. Kulelat, Chua. Ibig sabihin, alam ko na, yung pag binasa ko yan, taga Manila ka, kulelat talaga si Chua. Diba? Well, anyway, baka meron siyang 150 million na natanggap. Meron siyang natanggap na rason para i-impeach si BP Sara. Kaya naman, kahit matalo siya bilang congressman, at least, nakatago na yung kanyang 150 million reasons to impeach BP Sara. Nakasubi na. Yan ang sabi nila. Nagsusubi na raw. Yung mga lalong-lalo na, yung alam naman nilang talo na sila, wala na silang pakialam sa public opinion. Ang importante, may nakasubing silang 150 million reasons na pinaglalaban. So, ang laban ngayon ay yung kanilang reasons, the reasons that we're here. Mataas yun. Yung reasons nila against BP Sara. Ano mo is importante? Yung naisubing reason o yung pagkakaibigan ng iba dyan kay BP Sara. Dahil alam natin, marami dyan sumuporta kay BP Sara. Marami dyan nakipagkaibigan sa Duterte. Alam nyo po, kaya gustong-gusto ko po na inimpeach si BP Sara. Dahil ngayon, nalinyahan na po natin. Sino yung mga gumagamit sa Duterte? Ang dami pong gumagamit sa Duterte. Vloggers.
even yung vloggers sa kabila, ginagamit ang Duterte. Bakit? Wala silang makontent sa amo nilang si Tamba. Walang manunood eh. Wala silang makontent doon sa amo nilang si Marcos. Wala ding manunood. So, sino i-content nila? Eh di si Duterte. Kasi pag si Duterte ang content, balita. Mataas ang views. Kaya ang daming gumagamit na vloggers kay Duterte. Kalaban at kakampi. Maganda niya, nalinyahan, alam na natin ang kulay ng mga demonyo. Diba? Kahit sa mga politiko, lintik yung mga yan. Kasi sip-sip sa mga Duterte, mahiya kayo sa balat ninyo. Gaya kayo ni Marcos na pinakinabangan lang ang Duterte nung wala nang pakinabang at gusto nyo nang manatili sa pwesto, tinapon nyo Duterte. Ganyan po ang Marcos. Yung iba dyan, total, wala na silang panalo, nakita natin, nalinyahan sa impeachment. Alam na natin kung sino-sino sila. Diba? Kahit yung mga tumatakbong politiko, huwag nyo na suportahan. Pag hindi nyo maintindihan, ano ba ang galaw? Ano ka ba? Ha? Eto, dito ko lang sasabihin, ha? Gusto ko nga pakinggan si Atty. Sal, eh. Kasi dati, nung ako hindi, wala pa sa SMNI, ang tono niyan, iba. Babaan sa gobyerno, pero si BBM pinupuri. Hindi niya mabanatan. Ngayon, hindi ko na masyado napapanood kasi magkaiba programa namin sa SMNI, sa gabi kami, siya sa umaga. Huwag ganun. Huwag ganun yung nakagitna kayo. Sabi ko, Coach Oli, banateros ka talaga, pati kasama mo si Panelo, binira mo. Hindi naman. Pero kung hanggang ngayon, ganun pa rin, kasi hindi ko naman napapanood na siya. So, hindi ko ma-judge. No? Kayo napapanood niyo siguro. Pero kung ang tono niya, banat sa gobyerno, tapos puri pa rin sa Marcos, wag na tayo maglokohan. Sumasayaw kayo sa gitna. Walang ganunan. Bakla ba kayo? Hindi po si Atty. Sala. Kaya ako'y gigil talaga dyan dahil ngayon, hindi na pwedeng nakagitna ka. Dapat tuloy ka na talaga kung saan ka bang panig. Hindi na po pwede yung ganyan. Ito paalala lang, huwag niyong susuportahan, huwag niyong papakinggan yung mga taong nasa gitna. Eh, walang yagbols yung mga yan. At nakahanda raw sila sa anumang gagawin ni VP Sara. Nagbabalita mula Ano kayo hindi magiging handa? Ha, Chua? Meron kayo 150 reasons. 150 million reasons. Diba? Talagang handa kayo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong si Wick Sal. Ay, si Wick. Diniscuss ko si Sal. Si Wick Marcos. There is a motion to direct the Secretary General to immediately... Sa kabila ng naunang pahayag ng Pangulo na hindi siya pabor sa pagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 250 na congressman pa rin ang pumirma pabor dito. Hindi siya pabor sa impeachment kay... Tinan mo to si Marcos, ha? Hindi siya pabor sa impeachment, pero 215 congressman ang pumirma. Weak talaga. 70% yan na mahigit 300 nakaupong miyembro ng Kamara. Karamihan, mga kaalyado ng Pangulo. Pero git ng Pangulo, hindi raw siya nakialam sa resultang ito. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. Yeah, you give me too much credit. Di ba sinabi rin niya ni Sandro? Yung sinabi na patungkol dito sa impeachment ni VP Sara, ginamit niya rin yung term na yan. You give me too much credit. Mag-ama nga kayo, sinungaling. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to. No, mandato raw ng Congress yung impeachment. Sige, isa-isahin natin yan. Papaliwanag ko sa inyo. At hindi raw niya inimpluwensyahan. Kaya nga ang tanong, pero walang napapasang batas dyan. Walang galawan dyan na nagtatagumpay nang walang kamay ang presidente. Sabi niya, hindi, may mandatong sarili ang Congress. Sige, tuloy tayo. Proceed with the impeachment complaints.
Hindi naman itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nilang impeachment ng mga kongresista. Nakumbinsi naman daw niya mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman Na-convince niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Okay? Nakausap niya ang Congress and yet 200 plus ang pumirma. daw niya kayang diktahan na huwag i-endorse ang isang impeachment complaint kapag na-file na ang kanyang Hindi naman daw niya kayang diktahan kung na-file na. Papaliwanag ko sa inyo anak na mabuti. unang nag-endorso sa impeachment. Humingi raw ng payo sa kanya. Do your duty. You have Humingi yung anak mo ng payo sa'yo. Ano bang gagawin ko dito sa impeachment na yon? Ano sagot ni Presidente nyo? Mr. Marcos, do your duty. to support the process. Do your duty to support the process. Ano ba yung proseso? Kasi andyan dyan ang tanong dyan. Ano ba ang proseso? Tatandaan natin, may duty rin yung anak mo pumirma o hindi pumirma. Hindi niya lang duty na kung may impeachment na, ay dapat nilang itulak ito at iharap sa Senado at sila ay ipanalo ito patungkol kay BP Sara. Okay? Duty niya rin eh. Pwede siyang mamili, Marcos. Hindi mo alam? Pwede siyang mamili pumirma o hindi pumirma. Don't tell us. Don't lie to us. Huwag mo kaming gaguhin, mga Pilipino, na sasabihin nyo na duty ni Sandro, yung anak mo, na ipagpatuloy ang impeachment. Dahil duty rin niyang pwedeng hindi pumirma. Kaya alam mo ako, walang bilib dito sa taon to kasi walang yagballs. Iniikot-ikot nyo kami. Sabihin mo, kung gusto nyo matanggal si Sara, galing sa bibig mo. Huwag ka magtago sa palda ni sa tamba. Kaya ako naaasar sa mga ito eh. Ako gusto ko sa tao may linya. Sabi ko nga, linyahan na natin. Sino ba yung dikolor sa diputi? Hatiin na yan. Sino ba yung mabuti sa masama? Hatiin na yan. Sino ba yung Marcos? Sino ba yung sip-sip sa Marcos? Sino ba yung mga abusado? Sino ba yung masasama laban sa mabuti? Ito wala rin eh. Sumasayaw din sa gitna. Pumirma yung anak mo, nagpapalusot ka pa. Weak talaga eh. You are constitutionally mandated You are constitutionally mandated na hindi rin pumirma. Tama o tama-tama? to carry out that process. And you're a congressman, so do your duty. That's what I You're a congressman, do your duty. told him. I didn't know you'd be the first to sign. Though. Sinagot din ng Pangulo Nagpapalusot eh. Okay? Ang sinasabi nitong tao na ito, parang ang ibig niyang sabihin, legally, hindi niya dapat pakialaman ang Congress. Hiwalay yun. Meron silang mandato sa konstitusyon. Ganyan niya tayo pinaiikot-ikot. Marcos, wag tayo magbulahan. This is about influence. Wag mo kaming lokohin. Sabi mo, ayaw mo sa impeachment. And yet, yung anak mo unang pumirma. Anong klase kang leader? Sasabihin mo, ayaw mo sa impeachment, 200. Ang pumirma sa impeachment, 200 plus. Sino ba ang leader dyan? Si Tamba na pinsan mo na ikaw ang naglagay. Talaga bang sadyang lolokohin mo araw-araw ang mga Pilipino? Hindi kayo titigil sa panloloko sa Pilipino? Kasi, yes, legally, hindi mo sila pwedeng diktahan. But Marcos, listen to this very carefully. Being a leader, you should have influence. You have an influence. Kung wala kang influence over them, inutil ka dyan. Naintindihan? Pero ako hindi naniniwalang inutil to. Ang paniwala ko, niloloko niya ang taong bayan, may kamay siya dyan.
Inaaraw-araw na talaga tayo ng taon to sa pambubudol. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Kunwari mga kasamahan ko o mga kapwa ko vloggers, hindi ko sila pwedeng diktahan. Sasabihin ko, oy, pag ano naman, mag-Amerikana kayo. Pag lalabas naman kayo sa TV, mag-Amerikana kayo. Pag may formal gathering, mag-Amerika. Sino ako para diktahan sila? Baka makasuhan pa ako, pinilit ko. Tama o mali? Okay. Pero, kung ako ay may influence, magbibihis ako ng maayos parati. Yung tao nakatabi mo, halimbawa ay kasamahan mo or kapwa vloggers mo na ayaw magbihis. Pero kung laging nagbibihis, naka-Amerikana. Susunod o hindi? Kung may influence, susunod yun. Hindi ko kailangan sabihin mag-Amerikana at mag-ayos naman kayo. Mag-Amerikana at mag-Amerikana. Mahihiya yun eh. Magmumukha siyang gusgusin eh pag nakatabi.